Kamusta? It's your Tito Ren at welcome sa aking channel kung saan ang adrenaline ay kapartner ng Wanderlust. Dito samahan niyo ako sa bawat takbang, bawat talon at bawat padyak sa biyahe ng buhay at gumawa tayo ng masasayang alaala. Mula sa matitinding sports adventures hanggang sa mga breathtaking travel destinations. Kung ang hanap mo ay inspirasyon, excitement at kwentong puno ng galaw at ganda ng mundo, nasa tamang lugar ka. Don't forget to like and subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento at paglalakbay. Tara, simulan natin ang adventure. Steam on my lips, sun on my face. We climb this quiet morning to the rooftop of this place. Bootlaces muddy, hands still cold. You laugh about the journey while the sky turns gold. Sea of clouds rolling slow, mountain lines in a silver glow. Coffee in my shaking hand, tiny dots in a giant land. Sea of clouds, all I see. You lean in, share the heat with me. If this is all we ever get, I won't forget. Crumbs on the blanket, eggs getting cold. We chase a drifting story that we've never told. You point at the far edge where the ridges fade. Say, someday we'll go there, but today feels made. Sea of clouds rolling slow, mountain lines in a silver glow. Coffee in my shaking hand, tiny dots in a giant land. Sea of clouds, all I see. You lean in, share the heat with me. If this is all we ever get, I won't forget. Quiet questions, soft replies, half a joke, half a why. All our big plans, small and loud, up here we're nothing, and somehow proud. Ano guys, nag-give muna tayo ng tubig. Wala na, konti na lang naman. Ha?
Pauwi na rin naman kami. Kaya hingi lang ulit ako tubig. Oo, kasi sinalat ko kaso. Dio, kahit ako na lang po. Kasi sila na lang magpatay. Sige ba? Hanggang sa room. Apa, thanks. Tapos sara natin. Buti may tubig sila dito. Pero tayo na bundok sa likod eh. Si Kuya Alex. So, Valenzuela sa Kakil. Hybrid ba yun? Mura ba talaga? O yan. Akala ko hindi lang nagano eh, hindi lang na, pero initial talks mag-merge. Liwanag natin dyan. Liwanag. Hindi tayo ko napalaman. Copper gold. Grab. Copper gold. Bakit? Parang sa isip ko. Pwede pa nga ito pala yan. No? Yung pabaliktad yung ano niya. Parang naka-L lang to. Malaki. Parang flat lang. Kunyari may tatali ang kampo mo. Tapos dalawang bilang. One sa sakyan. Dati, bibili ka ng motor, parang mahal din.
Palit na lang tayo. Ha? Manikon. Biruin mo, ang tayo niya, mga Bernardo. Taho? Pagbisita ka ng kami. Exo Armory.
mga tali mo. Kasi mga tali. Sa akin na. Steam on my lips, sun on my face. We climb this quiet morning to the rooftop of this place. Bootlaces muddy, hands still cold. You laugh about the journey while the sky turns gold. Sea of clouds rolling slow, mountain lines in a silver glow. Coffee in my shaking hand, tiny dots in a giant land. Sea of clouds, all I see. You lean in, share the heat with me. If this is all we ever get, I won't forget. Crumbs on the blanket, eggs getting cold. We chase a drifting story that we've never told. Hindi kaya ng preno mo yan? Kaya naman, pero hirap isugal eh. Hanggang dyan lang naman, dyan kasi matarik eh. Sa ano, sa tapat ng Camp Musa, Oo, doon niya yung matarik. ayun lang yung matarik. Mamaya, pagdating doon, angkas, sakay ko na. Saka yung isa doon, yung sa may isang likod, ang tuloy doon, matarik tuloy. Mm. Sangahan ng kalsada, Oo. sa taas noon, may ano kung semento sa tagiliran. Pagka may matarik, ano na lang kami. Baba na lang. Mahirap isugal. Mahirap na. Sige sir, thank you. Nakita sa video, pinaglakad kita lahat. Soft replies, half a joke, half a why. All our big plans, small and loud, up here we're nothing, and somehow proud. So, campsite review naman tayo. Unahin natin yung accessibility ng lugar. So, kung mula ka sa Taguig hanggang dito sa ES campsite, 46 kilometers lang siya. So, tapos almost 2 hours lang yung babiyahin mo. Kaya malapit lang talaga siya. Tapos yung daan niya, maganda na rin eh.
kumpara dun sa pagpunta namin noon way back 2019 ata yun. Sobrang ano pa putik tsaka lubak pa, hindi pa sementado yung daan. Kaya punta namin ngayon, maganda na yung daan. Though matarik pa rin talaga, pero okay na siya. Kung bago ka siguro bumiyahe papunta rito, i-check mo na lang din yung preno mo para sure. Kasi sobrang tarik nga talaga. Tapos, accessibility naman sa parking. Do, mayroon silang parking mismo sa taas ng bundok. Yun ay kung kaya nung sasakyan mo. Siguro kung may dala kang pick up or yung 4x4, kaya mo iakyat doon sa taas kasi sa state nung daan paakyat, sobrang off-road talaga siya. So, kakailanganin mo talaga ng 4x4 or pick up na sasakyan. Pero kung naman, ang dala mo ay sedan or nakamotor ka, meron ka naman pwedeng pakiusapan dun sa sa baba bago ka umakyat dun sa mismong campsite. Merong tindahan dun. Meron silang allotted na parking. So, pinapaparking nila yung mga nagka-camping dun. So, makikiusap ka lang. Parang binayaran ko nun 50 pesos lang dun sa may tindahan. So, safe naman siya. Tapos, accessibility sa water tsaka electricity, meron sila. So, yung tubig, meron silang storage na malaki dun sa taas. So, pwede kang humingi ng tubig. Pero pag magsi-CR ka or iihi ka, tatae, may babayaran ka lang. Parang 10 pesos ata yun. Pag ihi, 5. Then, sa electricity, meron. Makakapag-charge ka. Pero dun ata sa mga yung nag-avail ng mga kabana, yung parang kubo. So, sa amin kasi nag-camping lang kami. Kaya, mga power bank lang. Tapos, sa security, okay naman. Mararamdaman mo naman na secure ka. At saka mabait yung yung caretaker nung mismong campsite. So, actually, tutulungan ka pa nga nila kung meron kang maraming bitbit. So, sasabihin mo lang sa kanila na magpapatulong ka na iakyat yung mga dala mo kasi nga marami. So, mababait naman sila. Tapos, yung view maganda. Kasi meron kang 360 view nung mountain ranges ng Sierra Madre. So, walang hindrance dun sa view mo. Kitang-kita mo talaga lahat. Actually, matatanaw mo pa nga yung mga building, city ng Metro Manila kung nandun ka sa taas. Basta hindi maulap, makikita mo pa yung mga building. So, maganda talaga. Tapos, pasok din sa akin yung pagkaroon ng lugar. Kasi, ganun yung gusto ko yung wala masyadong mga transient house o yung mga pinapaupahang room. Kasi parang pag ganun, mas solemn yung lugar. So, mas maraming puno, puro view lang ng nature yung makikita mo. Tsaka, okay din yung lugar kasi hindi siya sobrang laki. So, hindi siya crowded. So, parang sa akin, mas okay yung ganun na tahimik lang yung lugar. Na meron din sila mga pinaparentahan ng mga kubo, pero hindi ganun karami. So, parang mas priority nila yung mga talagang nagpipitch ng tent. Tapos, additional, meron din pala silang Wi-Fi kung gusto mong mag-browse, mag-internet, social media. Kasi pag nandoon sa taas, kung signal lang ang gamit mo, medyo mahina. So, meron silang Wi-Fi doon. Tapos, total expenses ko naman, sa entrance, since dalawa kami, 200 kasi per pax so 400 yun. Tapos, pag magpipitch ka ng tent, kahit meron kang dala, magbabayad ka ng 100 pesos. Then, sa pagkain, sa ginastos namin, nasa 300 plus lang naman yun. Then, nagrenta kasi kami nung gasol. Kasi nga nakalimutan kong bumili ng butane. So, 150 yung narentahan namin. Tapos, yung transpo, hindi naman kasi kami nag-commute, nakamotor naman kami. Pero naggasolina lang ako ng 200 pesos nito. Tsaka di ko naman siya na side yung gasolina ko nun. So, total is 1,150. So, parang almost 1,200 na din. Pero okay na. Kasi dalawa naman kami dito Tsaka, dinner, tsaka breakfast na rin namin yung na-cover niya. So, mare-recommend ko ba yung campsite?
Yes, ma-recommend ko siya kasi sobrang accessible niya. Tsaka sobrang lapit lang niya kung nasa Metro Manila ka. So almost 2 hours lang babiyahin mo pag nakamotor ka. Pag nakasasakyan, so depende sa traffic. Pero malapit pa rin compared sa ibang campsite. Kaya subukan nyo na rin pumunta kung gusto nyo lang yung malapit na pwede nyong pasyalan. Tapos meron na kayong magandang view ng mountain ranges ng Sierra Madre. So subukan nyo pumunta dito. Malapit lang naman siya. So yun lang. At biyahe na rin ako pa uwi. So kita-kita sa next upload. Thank you sa panonood. Bye-bye.